Magandang tanghali sa inyo lahat mga kamag at sa ating mga sa BTP at siyempre sa buong Pilipinas. Magandang tanghali po sa inyo lahat at welcome sa isa na namang video reaction. So, ito ulit si Willie Revilla. May pag-usapan po ulit natin. Pero baka sabihin kasi ng mga fans ni Willie, bakit ko ba pinag-iinitan tong taong ito? Well, tayo lang naman po dito, nagsusuri tayo ng mga kandidatong dapat nating iboto. Na dapat lang naman, 'di ba? Dapat lang kilalanin natin yung tao na iboboto natin kung may magagawa ba ito o wala, 'di ba? O dito kasi umalma si Willie Revillame sa mga sa mga vloggers, sa mga tao na nagsasabi na siya daw walang alam. Ang tanong, may alam ba talaga siya pagdating sa paggawa ng batas? Di ba narinig naman natin yung una nating review sa kanya. Puro tulong, puro ayuda, utak ayuda. Kasi doon siya sumikat di ba? Sa pagiging sa pamimigay ng ayuda. O, doon sa interview niya, sinabi doon ng isang reporter, sabi doon, kilala ka na tumutulong sa mga mahihirap at doon nga nag-boom ang iyong karir. Di ba? Katutulong niya sa mga mahihirap, doon nag-boom yung kanyang karir. 'Di ba? So sino ang natulungan? Hindi ba siya? 'Di ba? Biglang nag-boom yung karir niya dahil sa katutulong niya sa pagbibigay niya ng ayuda sa mga mahihirap nating kababayan. O, naakala nila ng mga kababayan nating mahihirap, sila ang natulungan, pero hindi totoo 'yon. Ang natulungan noon nila ay si Willie. Biglang yaman si Willie that time. Kasi nga, ang lakas mamigay ng tulong, ng ayuda. Di ba? So, ito yung dapat maintindihan ng ating mga kababayan na akala nila nakakatulong yung mga ganitong klase ng celebrity, mga ganitong klase ng tao. Di ba? Oh, yun kasi nga, hindi natin naiisip yan. Kaya nga, ito kaming mga vlogger na ginigising ang inyong kamalayan sa mga ganitong klase ng mga kandidato. Okay? So, panoorin po natin tong video na to. Tingnan nga natin yung sinasabi niya, yung pag-alma niya sa mga sabi sa kanya na wala siyang alam, tingnan nga natin kung meron siyang alam. Pakinggan natin yung sagot niya rito sa interview na to. At kilala kayo sa pangalang Kuya Will. Bigyan niyo po ako ng isang batas man lang na kapag nagsabing itong batas na ito, si Kuya Will yan. O, yan. Kasi nga, ang trabaho niya dito ay hindi para mamigay ng tulong. Ang trabaho niya, pag nanalo siya, para gumawa ng batas na makakatulong sa buong Pilipinas, sa buong mamamayan ng Pilipinas. O kagaya ni Kiko, o di ba pag nakikita nyo, merong isang minor de edad na nakapatay, minor de edad na nang rape, walang kaso, hindi kakasuhan. O, sino maalala nyo? Si Kiko Pangilinan. Diba? Si Kiko Pangilinan gumawa ng batas na yan. O, ganun din dapat siya. Pero sana naman yung talagang makakatulong, no? Gagawin niya batas. So, pakinggan natin kung ano sagot niya. Okay, magandang tanong yan. Ha? Una, maiangat talaga ang buhay ng mga Pilipino. Oh. Na matulungan talaga. Ako para sa akin, ang batas. Oh, di ba? Hindi batas yung sagot niya. Maiangat ang buhay ng sambayan ng Pilipino. Paano? Ayuda ba? O para sa mga manggagawa. May batas na para diyan Sa mga senior citizen, meron ng batas para diyan So sige, sabihin na natin, para sa manggagawa, palakasin mo yung karapatan ng mga manggagawa. Gagawin mo ba? Paano mo gagawin? Di ba? May mga batas na yan Pagtulong sa mahihirap, sa healthcare, may batas na para dyan. O ano pang batas ang gagawin mo para maiangat mo yung buhay ng mga mahihirap? O tuloy natin. Dapat batas para sa mahirap. Marami na tayong batas na ginawa. Tama. Ang ganda ng tanong mo, ha? Nakakapag-isip yung tanong na yan. Ikaw. Nakakapag-isip yung tanong na yan. Ang ganda ng tanong pero hindi niya sinasagot.
Tingnan niya, Ano tuloy sa natin. tingin mo ang batas na gagawin? Oh! Diba? Ano sa tingin mo yung batas na gagawin? Ibinalik niya yung tanong dun sa interviewer. Tama ba yon? Tumatakbo kang senador, ibabalik mo yung tanong dun sa nag-i-interview? Babalik ko sa'yo. Ikaw, baka may suggestion ka. Oh. Hindi. Oo. Ikaw ba? Kasi Tama yung sagot nung interviewer. Hindi po ako senador. sa kamamayang Pilipino, ano ba sa tingin mo ang dapat na batas na gawin ko para sa mga kababayan natin? Bakit ako sa akin ang tanong? Hindi kasi nga, Siyempre po, gusto kong makinig sa inyo. Ayan, si ate. Okay, yan. Gusto kong makinig sa ano para tama ito tama itong tinatanong niya sa akin para pagpunta ko ng Senado, isa to sa mga tanong nung ako'y di ba, nagkakampanya. Sige. O, di ba? Tinatanong ka, ibabalik, kasi hindi mo kayang sagutin yung tanong, ibabalik mo yung tanong doon sa interviewer, sa reporter. Mga kababayan, tama ba yun? Ito ba yung iboboto ninyo? Di ba? Ito ba yung iboboto ninyo? Di ba? Ibabalik mo yung tanong sa nagtatanong. O so sasabihin niya, napakaganda ng tanong na yan. Pero hindi niya sinagot. Instead, ibinalik niya yung tanong doon sa reporter. Tama ba yon? O tapos, sasabihin mo, papalagan mo yung mga nagsasabi na wala kang alam. O ang tanong, may alam ka ba? Willie Villame. O. Punta natin yung report na siya ay umalma, no? Doon sa mga nagsasabi na siya ay walang alam. Actually, hindi siya naman nagsasabi, makikita mo naman sa kanya talaga eh. 'Di ba? Hindi mo naman kailangan sabihin na walang alam si Willie Villame, manood ka lang ng interview niya, malalaman mo na eh. Tama? O ito. O, sabi dito, Willie Villame umalma sa mga nagsasabing wala siyang alam. O. 'Di ba? Tingnan natin. Lumabas dyan. Teka. Lipat natin. Doon tayo sa sa kabilang yan, dito. Sabi niya rito, inalmahan ng TV host at negosyanteng si Willie Villame ang mga paratang sa kanya ng mga tao na wala siyang alam sa batas para tumakbo bilang senador sa paparating na 2025. Wala naman talaga eh. Siya na nagsabi, di ba? Pag nanalo na sa kanya pag-iisipan, palibasa, alam niyang mananalo siya eh. Alam niyang mananalo siya eh, di ba? Very confident siyang mananalo siya. Di ba? Kaya kahit hindi siya magbigay, ang pangutulang talaga niya is tutulungan yung mga mahihirap. Tuwan-tuwa naman yung mga kababayan nating mahihirap. Di ba? Na hindi na nag-iisip na iangat man lang yung buhay nila. Sa isang press conference itong Biyernes, February 21, natanong ng TV host kung anong kanyang campaign strategy, ngayon pasok siya sa 4 to 12 senators sa survey. O, di ba? Pasok na pasok yan. Mananalo yan. Maraming uto-uto eh. Ani Willie, 27 years siya nakikinig at saksi sa mga hinaing ng mga Pilipino at ito raw ang tamang panahon para sa kanya na tumakbo. 27 years na siyang nakikinig at saksi sa hinaing ng mga Pilipino pero hindi pa rin niya alam kung ano ang gagawin niyang batas pag siya ay naupo. Di ba? Balik tayo dun sa post sa FB. Tapos magbasa tayo ng comments. Magbasa tayo ng mga comments. Tignan nyo ha. Kasi kaya ako sinabi dun sa aking thumbnail na full support sa kanya si Mon Tulfo. Kasi nga, nag-comment si Mon Tulfo dito sa post sa FB. Basahin natin yung comment ni Mon Tulfo. Tapos basahin din natin yung mga nag-reply sa kanya. Parang bata lang eh. Parang bata lang si Lolo Mon eh. Ayan, tignan nyo ha. Sabi dito ni Ramon Tulfo, huwag mo silang intindihin, Willie. Inggit lang ang mga yan. Diba? May sumagot dito. Pangginis ang dynasty nyo eh. Kapalan na lang talaga ng muka.
walang delikadesa. O, totoo naman walang delikadesa. Alam niyo kung bakit? Imagine niyo guys, pag nanalo tong tatlong tulfo sa Kongreso, tatlong tulfo sa Senado, eh sabi nga dun sa interview ni Sir Christian Esguerra, sabing ganon, eh pwede na silang bumuo ng sarili nilang Bicam. Di ba? Kaya gising-gising mga kababayan. No tutulfo tayo. At sabi dito ni RB Ocampo Ambohia, sabing ganon, isa ka pa Ramon Tulfo. Tumatakbo ka lang para sa pansariling interes lamang, konting delikadesa naman. Di ba? Sabi dito, Ramon Tulfo, utro ka pa. Ramon Tulfo, inggit lang yan. A lazy and overused excuse when faced with valid criticism. Let's be real. People aren't criticizing Willie Villame out of envy. They're calling him out because influence without depth is dangerous. Tama! Tama! Di ba? When you have a platform that reaches millions, you have a responsibility to be informed. Yeah! Not just popular, being wealthy and handing out cash on TV doesn't automatically make you an authority on national issues. Di ba? Reply ito ni Chan Furio. It makes you an entertainer. And when people expect more than showbiz antics, that's not inggit. Di ba? Oh, boom! Basag si Ramon Tulfo dito. Di ba? Pusuan nga natin to. Ngayon ko lang ito nabasa eh. Sabi pa dito, sino naiinggit? Eh, alam ng mga tao na yan, ginigising lang namin yung mga bobotante at boboto sa katulad nyo. No vote for Tulfo sibling. Di ba? Basag na basag siya dito. Sir, siya po ang nagsabi noon na ipaubayan na lang sa politiko dahil wala siyang alam on television sa show niya. Yeah, napanood ko to. Lagot ka kay Claudine Traymar. Bugbog. Isa rin to eh. Ramon Tulfo, ako po wala rin alam sa mga batas. Kaya po kung ang maluklok sa Senado ay katulad ni Bin. Kami inggit na katawa naman. Di ba? Anong ikaiingit sa ganong klaseng sagot niya? Walang plataforma ay kaiingitan? Oh. Totoo naman, wala. Oh. Basag siya dito eh. Kakandidato rin po si Raymar Santiago, baka gusto niyo rin pong i-post. Di ba mga kababayan, nakita niyo na? Diba? Unang-una sagot niya. Kinonsulta daw niya si MVP. Natatakbo siya. So, dahil nag-go signal si MVP, kaya siya tumakbo. Tapos lagi niyang sinasabi, no? Lagi niyang sinasabi na ay ito pa, teka, hindi ko pala na-share yung sa sa Inquirer. Ay, nawala. Ito pala. Ano ba yan? Ang gulo. Wait, mukha ko na nandyan. Di ba? Lagi niya sinabi niya na na kaya sa tumakbo, eh, may go signal ni MVP. So palagi niya sasabihin na, gusto kong tulungan yung mahihirap kaya ako tumatakbo. Makagawa ng batas para sa mahihirap na wala namang linaw kung anong batas yun. Kasi may batas na eh. Di ba? Ang dami na nga, may AX na nga, may AKAP na nga. Di ba? May 4-piece na nga. Para sa mahihirap yan. Ang tagal na niyan, Willie. Yung mga ayuda na yan, umunlad ba yung buhay ng mga Pilipino? Hindi rin, di ba? So, anong batas gagawin mo? Linawin mo. Di ba? At, yun nga, palagi mo sinasabi na gusto kong tulungan yung mga mahirap, iangat ang buhay ng mga mahirap. Pero tumakbo ka lang naman dahil may go signal sa MVP. Di ba? Para maproteksyonan yung kanyang mga negosyo. Tama.
Kaya wag kami Willie Revillame. Di ba? Linawin mo kung ano talaga yung plano mo. Hindi yung pag nakaupo ka na, saka ka mag-iisip. My goodness. O, di ba mga kababayan, mag-isip-isip naman po tayo. No? Wag po tayong reckless bumoto. Meron pa naman kahit papaano. Kahit ilan lang iboto nyo, basta wag nyo lang iboto yung mga ganitong klase ng kandidato. Okay po. So yun lang naman no, mga ka-MUG, mga kamag. At muli isang magandang tanghali sa inyo lahat. At syempre, mga pala happy Fiesta Maribeles. Ayan. Fiesta po dito sa Maribeles ngayon. At syempre, wag natin kalilimutan. Minsan lang tayo mabubuhay. Pili natin maging tama at mabuti. Maraming salamat. Bye-bye.